Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Seji. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng pag-ibig na tumagal ng mahigit 1 dekada. Nakilala ko si Simon noong grade 6 pa ako. Sa isang simpleng paaralan sa aming barangay. Ako ay isang masayahing bata, palaging nakatawa, palaging may mga kalokohan. Samantalang siya ay isang tahimik at mal-introvert na estudyante lang. Ngunit sa kabila ng aming mga pagkakaiba, may isang bagay na nagbigay sa akin ng interes sa kanya. Yun ang kanyang mga mata. Hindi naman singkit, hindi din malaki. Tama lang. Pero yung mga mata niyang, kung tawagin, sa salita ko'y malipay at malalim. Na tila ba nakikita ko ang aking kaluluwa sa mga matang yun. Sa paglipas ng mga taon, mas nahimog malami ang among pagkakaibigan. Naging study buddy kami. Nakita ko yung mga pangarap ko, kasama siya. Mga hangarin ko sa buhay, nakasama siya. Ako din ang naging inspirasyon niya. Siya naman naging inspirasyon ko. First love namin ang bawat isa. Sa pagpasok namin sa kolehiyo, nagpatuloy ang aming relasyon. Pero bago yan, sa high school, naging masaya ang aming relasyon. Dahil sa hinahaba-haba man ng ligawan, pagpaparamdaman, sa wakas nagtapat kami ng aming mga feelings to each other. 16 ako noon, siya naman ay 17. Ang aming pag-ibig ay isang apoy na parang nagliliyab noon. At alam namin na totoo yun. Totoo ang aming nararamdaman. Malipayon judming duha, Chin. Kaya nung pagpasok namin sa kolehiyo, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Kahit na may mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Nag-aral kami ng iba't ibang courses, ngunit ang aming pag-ibig na natiling matatag. Nakapagtapos kami ng kolehiyo at nagplano kami ng aming kinabukasan. Ang dami naming mga pangarap, Chin. Para bang wala nang makakapaghiwalay sa amin. Ngunit ang buhay nga naman ay may mga sorpresa. May mga bagay na biglang nagbabago. Makalipas ang 1 taong, gumraduate kami sa college, isang araw. Nakita ko siyang may kasamang iba. Sa isip ko, friends lang. Baka classmate lang. O baka pinsan lang na hindi ko kilala. Pero yung puso ko tumigil sa pagtibok halos. Yung mundo ko parang gumuhuna. Pero sabi ko kailangan kong i-confirm. Magkasama lang naman, walang mali siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero yung nagkatitigan kami dahil sinalubong ko sila. Halos hindi ko marinig yung mga salitang binitiwan niya. Mga salitang nagtulak sa mga luha kong bumaha. Nakikipaghiwalay na siya. Basta ganun na lang. Na fall out of love daw siya. Kasi nga may bago na siya. Yung mga pangarap ko, yung mga plano ko, yung mga alaala namin, lahat nawala bigla.
Nawasak ang mga pangarap. Simon, 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 bakit mo nagawang magmahal ng iba? Matapos ang ilang dekada o ang isang dekada, akala ko'y mahal mo pa. Ang isang babaeng katulad ko sa sobrang nagmamahal din sa'yo. Yung puso ko, grabe, sugatan. Ang mga alaala ko, andun pa din. Pero parang mga kutsilyo nakatusok sa akin. Hindi ko alam kung ano mga salitang dapat kong sabihin nun. Kung ano ang mga emosyon na dapat kong ipahayag sa kanya. Yung mga luha kong bumabaha nun, yung mga sigaw kong hindi na naririnig. Gusto ko siyang sampalin, gusto ko siyang sumbatan. Pero tahimik lang ako at hindi na nagparamdam. But after a few months, isang buwan na lang bago mag-isang taon, nagparamdam siya sa akin. Gustong makipagbalikan. Hihiwalayan na daw niya yung girlfriend niya dahil matagal na daw siyang nakikipaghiwalay doon. But this time, napagtanto daw ni Simon na ako daw talagang mahal niya. Wala daw sa kalahati ng characteristics ang meron ako sa girlfriend niya na bago. Ako daw yung karapat-dapat pakasalan. Ako daw ang dapat na kasama habang buhay. Pero hindi ko pinansin yung Chin. Ginost ko siya. Kumbaga sa term ng mga Gen Z ngayon, ghosting. Pero syempre, noon, wala pa namang mga cellphone. Kailangan sa personal kayong maghaharap, mag-uusap. O kaya sa mga sulat lang. Patuloy siyang pumupunta ng bahay pero tinatalikuran ko siya. Ayoko nang makipagbalikan sa kanya kahit mahal ko pa siya. After a few days, hindi ko na siya nakita. Hindi na siya nagparamdam. Sabi ko, siguro surrender na rin siya. 3 buwan ang lumipas. Nakita ko na lang sa isang balita sa TV. Ulo ng balita, sikat na negosyante, at ang magiging asawa nito namatay sa car crash, car accident. Napadilat ako, Chin, at ang aking puso tumigil. Dahil nabasa ko ang pangalan ng biktima. Si Simon, ang aking ex-boyfriend. Kasama yung girlfriend niya na dapat ay magiging ex na din. Kung nakipagbalikan sana ako. Bumaha na naman ang mga luha ko. Akala ko hindi na ako masasaktan tulad ng ginawa niya noon. At sa pangalawang pagkakataon, sinaktan niya ako ulit. This time, sa pagkamatay niya. At doon ko naramdaman kung gaano ko siya kamahal. Naghalo-halo na ang aking mga emosyon. Sobrang lungkot ko. Sobrang naaawa. Sobrang nagsisisi. Yung mga tanong ko na, paano kaya kung nakipagbalikan na lang ako? Hindi sana siya mamamatay. Paano kaya kung hindi ako umalis? O hindi ko siya tinalikuran? Paano kaya kung nanatili ako sa kanya? Hindi sana hindi niya ihahatid yung girlfriend niya. Hindi sana sila maaksidente. My memories of him, nandun pa rin. Still remain. Pero yung puso ko, still in pain. Ngayon, matanda na ako. Nakatira sa isang maliit na bahay sa isang probinsya.
Yung mga mata ko, tulad ng sinabi ko, hindi na malipay. Wala na'y kalipay. Yung mga ngiti ko, hindi na totoo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-aasawa. Tumanda akong dalaga. Wala na kasing inihahanap ang puso ko kundi si Simon. Ang kwento namin ni Simon ay isang paalalang may mga sorpresa pala talaga ang buhay. Ang pag-ibig, isang bagay din na hindi natin kontrolado. Sa mga nakikinig ngayon, bago pa pagsisihan ng isang bagay, isipin niyo muna kung kaya niyong mawala siya at hindi na makikita pa. Hanggang dito na lamang, Chin. Maraming salamat sa aking pamangkin na siyang nagpadala ng sulat na to ay mabasa niyo. Hanggang sa muli, ang inyong kamaks, Seji. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.